nung mga kasamahan nito. Asan ba yun? Oh, di ba? Yung mga kasamahan nila, yung mga ipinagtatanggol nila, nako, hanggang ngayon ho, hindi mga nakakapagsalita tungkol sa West Philippine Sea. O eto, mga umiiyak ho, yung Duterte Youth Party List po, mga kababayan, hindi pa din napoproklama. At mukhang malabo pong maiproklama itong mga ito, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir. Pinagtatanggol nila yung kanilang sarili, no? Ang sabi niya dito, in the start of every Congress, congressmen and senators formally request the House and the Senate for the political names that they prepare to use in the entire Congress because name recall is key in Philippine politics. Oo, walang problema doon. Pero, hindi naman uubra. Yung pati mismo, yung mga dokumento, mga certificate of candidacy, nickname pa din ang ilalagay ninyo. Kasi po ganun yung ano nila, problema nila ngayon, mga kababayan. Meron nga hong mga nagtatanong dito, no? 'Di ba falsification of public documents yung ginawa nilang ganun? Hindi naman daw ho, mga kababayan, kasi kumbaga, Cardema, apelido ni ano yun eh, Cardema eh. Pero para saan pa? Hindi ko ho sila maintindihan, mga bossing, no? Kung para saan pa yung pagbabago nila ng apelido. Kasi tingin ko po, kahit na Suarez ang gamitin niyang apelido diyan, mga bossing, tingin ko mananalo pa din po yan. Bakit to? Ang naging pinakamalakas nila na naging sandata sa paglaban po sa party list, yung apelido ng Duterte, inilagay nila. Kahit papaano po, mga bossing, sa party list naman po, hindi mo naman kinakailangan ng 14 milyones, 20 milyones, hindi naman po kailangan ng ganon. 1 milyon lang po. 1 milyon, meron ka ng tatlong upuan sa kongreso ho niyan, mga bossing. Yung pa lang paglalagay nila ng Duterte na apelido doon sa kanilang party list, alam mo na dudumugin ng mga DDS eh. Ilan po ba ang DDS? 20 milyones po yan, mga kababayan. Magagalit na naman kayo sa akin, mga DDS. Mark Ramos, ano yung sinasabi mo na 20 milyones na lang kami? Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Bakit to? Yung sinasabi nyo, 32 milyon kayo, hindi nyo kami binibilang? Nung binoto namin si Inday Sara Duterte, kasama kami diyan sa 32 milyon. Ngayon, ang daming nagsibaklasan, ang daming matatalinong Pilipino na umayaw, na tumanggal ng suporta sa Vice Presidente. Ako ho, naniniwala, mga kababayan, kaya ako nasasabing 20 milyones na lang po ang mga DDS. Wala pong ni isa sa DDS ang hindi iboboto si Bato de la Rosa at si Bungo. Lahat po ng DDS na botante, mga kababayan, iboboto po si Bato de la Rosa at si Bungo. Bakit ho, mga bossing? Kasi nga, di ba, nung panahon ng eleksyon, ang tanging isinisigaw niyang mga yan, iuuwi si dating Pangulong Duterte. At hahadlangan yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Siyempre, only hope nila, itong dalawa na to. Kailangan iboto. Yung kabuuan ng boto nila, mga kababayan, kung ano yung boto ni De La Rosa. Kasi yung kay Bongo ho, mga boss chief amo sir, madami nagsasabi, Mark, paumanhin, ibinoto ko po si Bongo. Kasi kahit papaano natulungan kami nung malasakit ni Bongo. May dagdag. Di ba? May dagdag ho, mga bossing, na galing po sa government supporter. Kaya yung nakikita ko, sabihin mo na, kung 26 milyones yung boto ni Bungo, 6 na milyon pwede galing sa gobyerno. Tapos same sila ni Bato de la Rosa na puro mga DDS ang bumoto. Eto po, sa party list, mga bopol Ang ayos-ayos na ng party list nila, ay hindi pala. 40 anyos na pala tong yung nagre-representa po ng Duterte Youth.
may isa din pala sila. Hanggang 30 lang daw. Hanggang 30 anyos lang pwede yung representative ng mga youth po, mga bossing. Diba? Sabi ni Ben Reclamador, yung mga neutral, posible nagboto kay Bongo. Di po ba? Oh, ewan ko kung ano-ano pa ginawa doon sa mga apelido. Linagyan pa ng Cardema. Sabi tuloy ni Shiro Kansaki, baka gusto tatluhan. Diba? Kasi kapatid nung asawa ni Cardema. So dapat ang pwede lang gumamit nung Cardema na apelido yun pong yung pong misis ni Ronald Cardema, pati ho yung kapatid nakigamit, nakikardema na din. Oh. Tapos ginamit pa ho sa certificate of candidacy sa COC. Oh, yun, mukhang madi-disqualify pa ho. Mga bossing. 'Di ba? Mukhang madi-disqualify pa ho, mga kababayan, itong mga ito. Sayang ho, 3 upuan na. No? 3 upuan na. Nawala pa. Oh. Sabi ni Ma'am Ginger Cat, Mark, baka asawa rin ang kapatid, boss Mark. Tinuhog din. Hoy! Grabe ko. Oh. Tuloy ko ha. In the start of every Congress, congressman and senator formally request the House and the Senate for the political names that they prepare to use for the entire Congress because name recalls is key to the Philippine politics. Congressman Jesus Hernandez Bautista prepare Congressman Lani Mercado Revilla. Pero panigurado ako, ang nakasulat mismo doon sa kanyang certificate of candidacy kung ano ang kanyang mismong pangalan, ang nakasulat dyan, Jesus Hernandez Bautista. No? Tapos, di ho ba kapag lumalagda tayo, mga bossing, may nakasulat po doon, other name, also known as, nickname. Dapat doon yung linagay yun. Hindi. Pati po yata yung main na pangalan, ang linagay, Cardema siya. Mali. 'Di ba? Meron pa siya dito. Jose Pimentel Ejercito, prepare Jinggoy Estrada and many other political name which many politicians believe will be helpful when inside Philippine politics. Yung mga pangalan nila yan, totoong linagay nila doon sa doon mismo sa COC nila. Kapag kayong nasa balota na lang, yun na yung mga Jinggoy Estrada na lang. Kaya, bawi, next election na lang. Mukhang malabo na mabigyan kayo ng, malabong maiproklama kayo. Naku, sila na lang ho, mga kababayan, ang kaisa-isa. Doon sa top 10, sila na lang ho ang kaisa-isang Duterte na ligwak pa ho. Na maka-Duterte na mga party list, mga bossing.